Relaunch ng panahong alert system ng Pag-asa, atin namang pag-uusapan kasama si Dr. Marcelino Villafuerte II, Deputy Administrator for Research and Development ng DOST Pag-asa. Dr. Villafuerte, magandang tanghali po sa inyo. Yes, magandang tanghali rin po, Yusek Marge and Asek Joey, at gayon din po sa inyong mga taga-subaybay. Dr. Villafuerte, para mas maunawaan ng ating mga kababayan, ano po ba yung ibig sabihin ng abbreviation na panahon dito sa alert system ng Pag-asa at bakit ito mahalaga para sa publiko? Yes, ang panahon po, ang ibig sabihin nito is isa po itong acronym corresponding to Pag-asa National Hydromet Observation Network. So in short po, panahon, para mas madali nating matandaan, lalong-lalo na ng ating mga kababayan. So ito po ay nagbibigay sa atin ng impormasyon kaugnay sa na-observe natin na panahon sa kasalukuyan. At ganun din yung ating pong forecast, ito po yung dinagdag natin na features nito, yung ating forecast in the next few days. Doc Mar, bakit kinailangang i-upgrade yung system at ano yung magiging pakinabang dahil sa mga upgrade na ito? Well, in-upgrade po natin ito. Una po natin itong nilaunch, itong panahon last year, kaugnay po ng ating paggunita ng Typhoon and Flood Awareness Week. And dahil sa kasalukuyan po, ngayong linggo na ito ay ginugunita pong muli natin ang Typhoon and Flood Awareness Week. Dinagdagan po natin siya ng mga karagdagang features, kasama na nga po dyan yung mga weather forecasts, and even yung pag-integrate na rin po ng mga warnings and advisories na pinapalabas ni Pag-asa para nang sa ganoon mas madali pong makikita whether meron man tayong mga karagdagan or immediate na kailangang aksyonan. For example, kapag may mga general flood advisory, ganun din yung mga thunderstorm and heavy rainfall warnings. Doc Mar, mula sa mga bagong features nito, ano po bang ibig sabihin ng gridded forecast integration at paano ito nakakatulong sa mas tumpak na pagbibigay po ng impormasyon? Yusek Marge, ang ibig sabihin po ng gridded na forecast po, hindi lang po ito nakabase sa kung saan meron tayong istasyon, but rather ito po ay every point, every grid point across the country, ay meron na po tayong impormasyon na kung saan kasama po doon yung dami ng ulan na ina-expect natin in the next few hours and even few days. Ganun din po yung ina-expect natin na temperature in the next hours and even in the next few days. Ganun din yung relative humidity, and yung heat index po, kapag mainit at maalinsangan, kasama rin po ito sa mga impormasyon na nakapaloob na dito po sa ating panahon alert system ni Pag-asa. Paano naman, Doc Mar, gumagana yung interactive features nito tulad ng clickable grid points, time slider, pati yung location-based search? Okay, yung location-based po, una, mag-type lang po tayo ng probinsya o ng munisipalidad na kung saan ay interesado or yung kung saan nakalocate ang ating mga bahay, ang ating mga tahanan, ganun din yung ating mga trabaho. Pwede po nating i-type doon sa location and then mag-zoom in po doon yung mapa and then you can already zoom in and even up to specific locations or points. So mabibigyan po tayo ng impormasyon kaugnay po noon. And then, of course, mahalaga po na alam natin ang sitwasyon, ang sitwasyon ng panahon sa isang lugar. Specific po ito, makakatulong ito of course sa mga kung ano bang paghahanda ang kailangan nating gawin. Kung halimbawa, merong pag-ulan tayong inaasahan in the next few hours, maaari po nating magamit ang impormasyon na to upang nang sa ganon ay maprotektahan natin ating sarili at mapagplanuhan din po natin at makaiwas tayo sa sakuna. Doc Mar, ano po bang mga uri ng datos ang maaaring makita ng publiko sa alert system na ito at paano ba nagagamit ang centralized alert system ng panahon sa pagbibigay ng real-time forecast sa bawat region? Ayun po, dito po sa ating panahon alert system, makikita po natin yung weather forecast, kasama po yung rainfall accumulation, yung wind intensity, and then even yung pressure, temperature, relative humidity, at ganun din yung heat index. Bukod po doon, sa forecast na ito,
makikita rin po natin interactive na po ito, so pwede nating mag-zoom in, zoom out sa specific na locations na gusto po nating tignan. Ganun din, maaari po nating i-click halimbawa yung mga observed data sa specific location na kung saan meron pong mga weather observations ang Pag-asa. Kasama na rin po, pwede rin po nating i-click yung mga automatic weather stations. So from there, makikita natin yung past na na-observe natin in the couple number of hours. Ano yung na-observe natin for a particular location. Pwede rin po nating i-click yung satellite images. Pwede pong ma-overlay dyan yung satellite images para at least may updates po tayo. Ano ba yung nakikita ng satellite sa kalakhan, and it covers the entire country. And then bukod po doon yung Doppler radar. For Doppler radars po na kasama po sa investment ng ating pamahalaan, maaari din po nating makita yung quantitative precipitation estimate. Ito po kasing radar ay maaari po niyang ma-estimate yung dami ng ulan for a particular period, And madalas po ito nag-i-scan. So remote sensing po na technology ito na maaari pong magamit at magbibigay ng impormasyon sa atin whether umuulan ba sa isang lugar. Sa ngayon, Doc Mar, web-based pa lamang ito, pero may plano po bang magkaroon ng app version at para po sa mas malawak na accessibility? At dadagdagan din ba yung features at functionality ng system sa mga susunod na buwan o taon? Yes, tama po kayo, Asek Joey. Sa kasalukuyan ay web application pa lang ito. But even though web application siya, mobile friendly rin naman po siya, Asek Joey. So, pwede po nating i-browse using our mobile phones. And tama rin po kayo, na of course, may plano po tayo na mag-develop ng mobile application upang nang sa ganon ay mas malawak yung ma-reach ng ating impormasyon na ito. So, kung halimbawa, wala tayong desktop or PC on our reach, pwede po nating magamit yung ating mga mobile phones. So, yun po yung ilan sa mga plano natin. And of course, gusto rin po nating i-inform yung ating mga kasamahan sa media. So, that's why ngayon pong Friday ay meron po kami kakandak na media seminar dito po sa atin, sa Pag-asa, sa Central Office. Upang nang sa ganon ay mas malayo pa po yung marating at mapadalhan natin ang impormasyon na ito. Doc Mar, para po makatulong sa disaster preparedness ng mga LGUs at iba pang ahensya, may coordination na po ba sa NDRRMC o iba pang ahensya para mas maayos na magamit ang datos ng panahon alert system sa mga emergency situations? Yes, tama po kayo, Yusek March. Of course, ang approach po ng ating pamahalaan ay interagency po, whole government approach. So, ang NDRMC po ay katuwang po natin, na kung saan nandun po yung mga different government agencies na nagtutulong-tulong upang nang sa ganon ay maiwasan natin yung mga sakuna. So, with the help po ng ating colleagues sa Office of the Civil Defense and sa kabuuan na rin po ng NDRMC, ay ipinagbibigay, alam po namin ito sa kanila na meron na po tayong ganitong features, additional features dun sa kasalukuyang kakayahan ng aming ahensya. So with that po, I think makakatulong po ito, lalong-lalo na kapag meron tayong monitor na sama ng panahon. For example, sa kasalukuyan, meron po tayong low pressure area, ay makakatulong po ito upang nasa ganon ay mabigyan natin ng babala yung ating mga local government units at ganoon din po yung mga different regional offices po ng mga DRR councils. Mm-hmm. Doc Mar, idagdag ko lang doon sa disaster preparedness. Meron tayong ibang website gaya nung Hazard Hunter. So, may plano po ba na eventually i-consolidate na lamang po sa isang website or application yung mga datos patungkol sa geohazards? Yes, tama po kayo, Asek Joey. May inisyatibo po ang ating pamahalaan, particular po sa aming ahensya sa Department of Science and Technology. Gusto po namin na ma-integrate yung mga existing hazard maps, georisk information into one platform. So we are in the process po of consolidating all the information. So eventually po lahat po ito mapag-iisa natin at of course mas madaling tignan and kumbaga may mga different modules lang to look at different information na available po sa atin.
Bilang panghuli, Doc Mar, mensahe nyo na lamang po at paalala sa ating mga kababayan, lalo na po sa mga tagubili ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Patungkol po sa disaster preparedness. Yes, dahil nga po Asik Joey, sa kasalukuyan, ngayong linggo po na ito ay ginugunita po natin ang Typhoon and Flood Awareness Week. So pinapaalalahanan po natin ang ating mga kababayan na maging handa at mag-ingat sa mga sakunang dulot ng pagbaha, ganun din ng mga bagyo. So sana po ay palagi at maging regular po yung ating pagsubaybay sa mga impormasyong binibigay ni Pag-asa. At isa na nga po ito na maaaring makatulong po sa ating mga kababayan itong nilaunch natin na Panahon Alert System sapagkat embed na rin po dito yung mga real-time na warnings na binibigay po ni Pag-asa. So sana po ay magamit po ng ating mga kababayan at makatulong sa atin, sa bawat isa, sa pagkaiwas sa mga sakuna. Maraming salamat po sa inyong oras, Dr. Marcelino Villafuerte II, Deputy Administrator for Research and Development ng DOST Pag-asa. Maraming salamat din po, Yusek Marge and Asek Joey.